Ngayon po ay tinatawag natin sa English na Resurrection Sunday. Ito po ang araw na kung saan muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Okay? Hindi po palaging nabubuhay muli ang ating Panginoong Hesus. Isang beses lang po siyang nabuhay muli. So, nandito po tayo para alalahanin po at ipagdiwang ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo na siyang napakahalaga po sa bawat isa sa atin dahil sa ginawa ng ating Panginoon Hesus na yon ay nagkaroon tayo ng kaligtasan. Nagkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Kaligtasan saan po? Kaligtasan po sa kabayaran ng kasalanan. At ano po yon? Kamatayan na walang hanggan naman. Kabaliktaran ng buhay na walang hanggan. Okay. So, ito po, ang ating teksto ay nandito po sa 1 Corinthians chapter 15. Babasahin ko po mula verse 1 at ang aking ginagamit po ay ang Biblia 2001. Ngayon, mga kapatid, pinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya naman ninyong pinaninindigan, na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong panghahawakan, malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin din tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya'y nagpakita kay Cephas, at pagkatapos ay sa 12. Pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid, na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon, bagaman ang mga iba'y namatay na. Pagkatapos ay nagpakita siya kay Santiago. Pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol, at sa katapusan, tulad sa isang pinanganak nang wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin, sabi ni Pablo. And verse 9, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, at hindi karapat-dapat na tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Subalit, sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Okay, si Pablo ay si Pablo. Kung sino siya ngayon, siya ay apostol, siya ay siya. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawalan ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat. Bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Dahil dito, maging ako sila, sa gayon kami ay nangaral at kayo naman ay nanampalataya. Okay? So, verse 12, at kung si Kristo ay ipinangangaral na binuhay mula sa mga patay, paanong ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na muli ng mga patay? Subalit kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan, at ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. At kami ay napatunayan pang mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat kami ay nagpatunay tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi naman niya muling binuhay, kung totoo na ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay.
Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Subalit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, na siya ang unang bunga ng mga namatay. Yan. Yamang, sabi sa verse 21, kung titingnan natin verse 21, sapagkat yamang sa pamamagitan ng isang tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din ng isang tao'y dumating ang pagkabuhay na muli ng mga patay. Ama, salamat po sa pagkabasa ng iyong mga salita. Salamat sa bawat isang nandyan ngayon na nakikinig at kasama po namin, Ama, na mag-aaral ng mga salita. Dalayan ko ang iyong banal na Espiritu Santo, ang siyang gumabay sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Ama, upang sa ganun ay maunawaan namin ang iyong mga salita at hindi lang po maunawaan, kundi maisapamuhay po namin. Ito nawa yung aming pananalig, ito nawa yung aming paninindigan, O Diyos, ang iyong mga salita. Maraming salamat. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Ang ating pamagat po ay ang kahalagahan ng muling pagkabuhay. Okay? So, napakahalaga po ng muling pagkabuhay. Kasi dito, ang mga taga-Korinto, sila po yung sinusulatan ni Apostol Pablo dito. At ang Korinto po, ang Corinth, ay Greek influence po yan. Isa siyang Greek influence na syudad. Bagaman sa panahong ito ni Pablo, sila ay under ng Rome na. Pero ang kultura nila ay Grego pa rin. Kaya ko sinabi po ito sapagkat may mga paniniwala ang mga Griego na pag ang isang tao ay namatay na, ang kanyang katawang lupa ay babalik na sa alikabok. At ang kaluluwa na nakakulong sa katawang ito, ayon sa kanila, ay mapapalaya at siyan ang mamumuhay sa eternity. Okay? Ulitin ko po. Ang mga Grego ay merong paniniwala na ang isang tao pag namatay na, ang katawang ito, katawang tao na ito, lupa na ito, ay babalik sa alikabok, mabubulok. Pero yung kaluluwa na nakakulong sa katawang ito, ay mapapalaya at siyang mabubuhay sa eternity. Yan. Sa mga Grego yon, pero sa ating mga Kristiyano na siyang tinuturo din ng mga apostol, nilatag na pundasyon ng mga apostol at ni Apostol Pablo, ang isang Kristiyano pag namatay ay bibigyan siya, mabubuhay ulit, magkakaroon ng bodily resurrection. Ayon sa Thessalonians, subalit hindi ang katawang ito kundi na corrupted o cursed, okay, sinumpa, kundi bibigyan ka ng bagong katawan at ito yung tinatawag na glorified body, na kung ano yung itsura mo ngayon, siya pa rin ang itsura nung glorified body na yon, at magsasalubong yan sa ere ng ating kaluluwa na siyang mamumuhay kapiling ng Diyos Ama, kung tayo po ay mananampalataya. Okay, ulitin ko. Ang katawang ito, kung sa isang Kristiyano, kung mamatay man ang katawang lupa na ito, ay bubuhayin muli ng Diyos Ama, ng ating Panginoong Kristo, bibigyan ka ng glorified na body at magmimit yan sa ere kasama yung kaluluwa, at iyan ang at tayo maninirahan sa piling ng Diyos Ama. Okay? Pero paano po kung ang mga dito ko po kasi sa Korinto,
kumbaga kumakalat yon sa loob ng iglesia na walang bodily resurrection. Kaya ang magiging problema to ay ang iniisip ng mga taga-Korinto, paano yung mga kamag-anak nila, paano yung mga mahal nila sa buhay na namatay na. So paano yun? Nasan sila? Meron ba silang kaligtasan? O makikita pa ba nila ito? Makikilala ba nila ito pagdating ng panahon? Kaya sinulat nga ito ni Paul sa kanila. Ganon din po sa atin. Maaring tanong din po natin yon, na paano yung mga namatay na mahal natin sa buhay? Okay? So, magkakakilanlan pa rin ba tayo? Yung katawan niya, kung kaluluwa na lang siya, yung katawan niya, wala na. Pag kaluluwa na lang siya, ano kayang itsura niya? Kung espiritu na lang po ito. Okay. Una, sabi ni Paul sa verse 1 ng chapter 15, okay, ngayon mga kapatid, so hati-hatiin po natin itong chapter 15 at least hanggang verse 21, na sa first 3 verses, chapter 1, verse 1, verse 2, verse 3, ito yung i-introduce ni Paul ulit o ipapaalala niya sa mga taga-Korinto yung ebanghelyo. Ano ba yung ebanghelyo? At verse 4 hanggang verse 11 ay yung mga saksi sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. And verse 12, dito na natin titingnan yung mga kahalagahan ng muling pagkabuhay. Okay. Ano bang kahalagahan nito? Gaano ba to kaimportante? Lalo na sa isang mananampalataya. Okay. Ngayon mga kapatid, pinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyong nang tinanggap. Okay. Take ng word ni Paul. Inyo nang tinanggap. So, pag sinabi mong tinanggap, ay pinaniwalaan po nila ito. Okay? Pinaniwalaan nila, isinasapuso, hindi lang isinapuso, kundi pinaninindigan. Ano bang ibig sabihin ng pinaninindigan? Okay? Nakakarinig din sila ng iba't ibang turo, nakakarinig din sila ng iba't ibang mga doktrina, pero hindi po nila ito pinaniwalaan, kundi pinanindigan na nila yung mabuting balita na itinuro ni Paul sa kanila. Yan po yung mga taga-Korinto. Nanawa, yun din po yung paninindigan din po natin. Lalo na kung ikaw ay nakikinig na yun, na tinanggap mo ang mabuting balita, pinaniwalaan mo ito, panindigan na rin po natin. Huwag na tayong alis pa dito. Huwag na tayong liliko sa kaliwa. Huwag na tayong liliko sa kanan. Okay? Bakit? Sapagkat ang mabuting balitang ito ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Verse 2, sabi niya, na sa pamagitan nito, yung magandang balita, kayo ay ligtas. Okay? Ayun din ang sinabi ni Paul sa Romans chapter 1, verse 16, na yung mabuting balita, yung ebanghelyo, ito yung power of God for the salvation of many. Babasahin ko po, Romans chapter 1, verse 16, ang bagong, ang Biblia 2001 na po. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa mga Griego. Okay, so Hudyo, ibig sabihin yung mga Israelita, Griego meaning yung mga Hentil, yung mga Gentiles. Okay, kasama po tayo doon sa mga Hentil.